Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4 GIS sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Payong hapon, ini ang Headliners Boss. Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Direktiba ni PBBM protektahan ang mga media sa probinsya. IPPO nagpatikan sang media engagement kasunod sang natabo nga shooting incident sa Roa City nga ginakaulamiran sa isa ka radio broadcaster. PRO6 Director Tuanyo gininspeksyon ng seguridad sa mga eskwelahan sa Iloilo City. PDEA 6 nagbaton sa salakyan gikan sa Iloilo Provincial Government. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Direktiba ni PBBM protektahan ang mga media sa probinsya. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghatag sang direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Presidential Task Force on Media Security o kon PTFOMS nga tutukan ang kaluwasan sa mga media, ilabi na ang mga nagatrabaho sa mga probinsya. Suno kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., handa ang ilahensya maghatag sang madasig nga security kag threat assessment para sa mga media nga nakabaton sang banta sa ila seguridad. Magluwas sa diri, naghahatag man sila sang financial kag medical assistance paagi sa bulig sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Naghahatag man ang PTFOMS sang libre nga legal assistance kag mga abogado para sa mga media nga may ginaatubang nga mga kaso na konektado sa ilang nga trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang media engagement ang Iloilo Police Provincial Office kasunod sa natabo nga pag-ambush sa isa ka broadcaster sa Roa City, Capiz. Ang pag-inistoryahanay, ginpangunahan ni IPPO spokesperson Lieutenant Colonel Arnal Solis kaupo na magkatapos sa media sa Iloilo. Suno ka Lieutenant Colonel Solis, bukas gid ang IPPO sa pagbulig sa mga katapos ng media na makabaton sang pamagpawis sa pagkatag sang nagkakaigong nga seguridad kung kinahanglanon. Ni bangod na hangpan sang IPPO kung ano kakritikal ang trabaho sa media sa pagpanapnag sang balita kag impormasyon sa publiko. Sa karon nagpabiling nga hilway sa anuman nga pamahog ang mga katapos ng media sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Lotto share sa mga LGUs ginpanagtag sang PCSO. Detalye sang balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpanagtag na sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO ang Lotto share sang mga local government units sa Western Visayas. Ginpanguna ni PCSO General Manager Mel Robles ang paghatag sang cheque sa mga gobernador. Yara sa 1,287,000 pesos ang ginhatag sa Iloilo City Government ang ginbato ni Executive Assistant J. Treñas. Samtang ang probinsya sang Iloilo nagbato naman sang kapin 656,000 plus. Yara naman sa 271,993 ang Lotto shares na ginbaton ni Antique Governor Paulo Javier, samtang ang probinsya sang Guimaras nagbaton sang 48,230 pesos
nga gindaho sa PCSO kay Governor Lucille Nava. Ginpahayag ni PCSO General Manager Robles paagi sini mabalik sa LGU ang ila Lotto share agod magamit sa ila mga programa kag proyekto para sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bigkas ng pangadua sa SAD Community-Based Enterprise Summit. Detalye sa balita, WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakuha sang Barangay Igpon Kasagan Association sang Concepcion Iloilo ang second best SAAD Community-Based Enterprise sa Capture Fisheries category sa unang nga SAAD Summit kag Recognition Program. Ang award nagakilala sa bigkas para sa iya exemplary commitments sa responsable nga pagtumala sang pangisda kag excellence in community-based enterprise development. Nangin first place ang Golden Fish Warrior Fisherfolk Association sang Western Visayas. Samtang third place naman ang Kabilyon Laborers Association 2 sang Davao. Nakasulod ang bigkas sa top 3 bangod sa ila katungdanan nga pangisda kag pagpalambo sang komunidad. Ang summit naghatag oportunidad sa mga asosasyon nga ipakita ang kadalagan kag magbahin sang maayo nga practice. Paagi sa sini ang bigkas nagapakita ang mga mangingisda mahimo mangin puwersa sang padayon nga pag-uswag sa baybayon nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iset yun nagupod sa CHED kag HEIs para sa courtesy visit sa Embahada sang Pilipinas sa Indonesia. Detalye sa balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-courtesy visit sa Embahada sang Pilipinas sa Jakarta, Indonesia ang opisyales sang Commission on Higher Education o CONCHED kag mga presidente sang nanuhay-tuhay nga higher education institutions o HEI sa Pilipinas. Nagpartisipar man sila sa Times Higher Education o THE Global Sustainable Development Congress 2026. Nanguna sa delegasyon sa universidad si Dr. Gabriel M. Salistre Jr., President sang ISAT-U, kaupod si Dr. Ross Allen B. Napud, ang Vice President for Administration and Finance, agod porma na makipagbahin sa sining international na hilikoton. Kabahin ini isang mas malapad nga inisyatiba sang CHED kag HEI sa Pilipinas, agod mas mapabakod pa ang internalization, global partnerships kag aktibo na kontribusyon sang edukasyon sa gwa sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sa Deed of Donation sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag PDEA Director General Yusek Isagani Neres sa giniyat nga vehicle donation and turnover sa Kapitolyo. Kabahin sa pagsuporta sa kampanya kag programa kontra illegal nga droga, nagdonar sang L300 van ang probinsya sa PDEA. Suno kay Iloilo Governor Defensor, hindi lamang sa lakyan, kundi sa iban pang butanghan ang probinsya sa paghatag sang bulig sa PDEA lamang mapadayon ng mga naumpisahan nga inisyatibo sa probinsya kabuylog ang ahensya kung napasangkad ang kampanya batong illegal drugs. Gimpasalamatan naman sa PDEA ang bulig sa lokal nga panguluhan sa ila operasyon. Para sa paghingyo sa kooperasyon ng PDEA sa publiko nga magpalabot sa impormasyon sa otoridad sa sinima sustenir ang pagpapas sa mga durugista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatikan sa inspeksyon si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa mga eskwelahan sa Iloilo City agad i-assess ang mga ginapatuman nga security measures sa idalom sang Oplan Balik Eskwela. Sa pagbisita sang opisyal, gin-inspeksyon niya ang police deployments kag existing security arrangements sagod masiguro nga safe, peaceful kag orderly learning environment para sa mga estudyante, manunudlo, school personnel kag ginikanan. Yan panugyanan man ni Tuanyo ang mga nakadeploy nga pulis nga dapat visible, approachable kag responsive sila samtang ginapatuman ng ila katungdanan. Ang inspeksyon kabahin sang pagpaningha sa PRO6 nga pabaskugon ang police visibility kag koordinasyon sa mga opisyales sa eskwelahan para sa safety sang tanan nga estudyante sa Radyo rehiyon. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo PHO nagpanugyan sa mga pumulo sa Miag-Aw nga gilayon magpakonsulta kung may mga sintomas nga posible may kangtanan sa algal blooms. Detalye sa balita, Marian Grace Erenieta.
Nagpanugya ng Iloilo Provincial Health Office sa mga pumuluyo sa Miag-aw, Iloilo nga gilayon nga magpakonsulta kung may nabatya nga sintomas may kaangtanan sa algal blooms. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga kung naka-eksperyensya sa pagsuka, diarrhea, nabudlayan sa pagginhawa, muscle weakness o paralysis, mabudlay pukawon, severe allergy o skin irritation, kinahanglan nga gilayon nga magpadulong sa pinakamalapit nga health center o hospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pag-atipan. Ang panugyan ni Dr. Quinion kasunod nga may nabalhag ang Municipal Social Welfare and Development Office kag Municipal Health Office sa Miag-aw nga mga pasyente nga naka-eksperyensya sang iritasyon sa tutunlan kag ilong kag paglingin sang ulo. Lakip sa barangay nga apektado ang Barangay Sapa, Mambatad kag Narataan. Panugyan pa ni Dr. Quinion nga likawan ang maglangoy o kung mag-inom sang untreated nga tubig sa apektado nga lugar, likawan man ang pag-harvest o kung pag-consume sang shellfish o kung seafood sa lugar nga apektado sang algal blooms o kung may red tide advisories, maghugas sang kamot kung aksidente nga na-expose sa tubig kag hindi pagpalapiton ng kasapatan sa katubigan nga apektado sang algal blooms. Mayo man kita advisory sa aton nga Department of Health kag nagapasa man diri ang Department of Health sang advisory nga nagalin sa Western Visayas Sanitarium General Hospital from its Toxicology Specialty Center. So nabutang diri nga ang algal bloom occurs when algae grow rapidly in bodies of water such as lakes, rivers, coastal waters, and fish ponds. Some blooms produce toxins that can affect humans, animals, and aquatic life. Ang mga possible health effects niya, skin and eye exposure, so may ara nga skin irritation, itching or rash, redness of the eyes, burning sensation after swimming or contact with contaminated water. Ang iba naman niya, after inhalation or exposure, pwede nga magaubo, pwede nga nagakatul ang tutunlan, na masipon, iban basi maka-difficulty of breathing, especially sa mga individuals nga may asthma or chronic lung disease. Kung nakakaon man sang contaminated nga water or seafood, pwede nga ang pasyente maga-experience sang nausea and vomiting, sakit sa tiyan, diarrhea, headache, kaglingin sang ulo. Pero may ara nga mga rare instances nga kung ang pasyente magka-suffer from severe poisoning, pwede nga magka-liver injury, pwede nga ma-neurologic symptoms such as tingling, numbness, weakness, and confusion, kag pwede nga paralysis and respiratory failure, and death kung hindi ma-treat. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kultura sang Panay Guimaras kag Negros mas ginpabakod paagi sa cultural mapping. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mandinalagoon nga natapos ang cultural mapping inventory sa Panay, Guimaras kag Negros. Sa pagpanguna sa University of the Philippines Visayas, koopot ang National Commission for Culture and the Arts so kon NCAA. Sa bulig ni Senadora Lauren Ligarda, local government units, kag mga nuhay-tuhay nga ahensya sang gobyerno, kag state universities and colleges sa Kabisayan nakatungdan. Gintutukan sa lihok ang pagbuhi sa mga dumaan nga tradisyon, heritage, kag literatura nga amat-amat na nanalipatan. Gindokumento man ang mga dunang manggad kag mga lokal nga personalidad kag iban pa na naging sagsaran sang kultura sang komunidad. Sunod sa overall project leader sang cultural mapping sa Western Visayas nga si Ana Rosel Ramirez sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo, ang ini nga proyekto, first of its kind, comprehensive and monumental sa pungsod Pilipinas. Sa rason nga tanan nga banwa kag probinsya sang rehiyon, may kada representasyon na nagapakita sang ila unique identity kag nagahatag dungog sang ila mga pagpati kag tradisyon. Una nang sugod kag ginlunsar ang ini nga cultural mapping sa banwa sang Antique sang tuig 2023 sa diin may budget na 50 milyon pesos paagi sa bulig ni Senator Ligarda. Sa Hunyo 19 tuig 2026 yara sang 100 ka volume sang cultural mapping inventories sa Guimaras kag Panay ang ginlunsar sa isa ka seremonya sang UP Visayas. Ang mga libro nagatutok sa nanuhay-tuhay nga domain sang cultural mapping. Puno ini sa mga impormasyon, kaangay lang sang tangible cultural heritage pareho sang artifacts,
intangible cultural heritage pareho sa mga tradisyonal nga recipe, kanta, handicrafts, kag iban pa na nagapakita sang kultura kag identidad sang kada banwa. Ginklaro ni Ramirez nga wala ginabaligya ang mga libro, apang bukas kag madasig nga ma-access sa publiko paagi sa mga LGUs, tourism offices kag mga libraries sa mga kabanwahan sang rehiyon. Ini man sarang mabasahan online sa cmtg.upv.edu.ph. Sa subong, padayon sa gihapon ng pagtapos ng executive summary kung diin plano nga i-highlight ang mga categories o domains ang cultural mapping sang tagsa ka banwa. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Darpo Iloilo kag PCIC ginapabasko ang crop insurance sa mga mangunguma sa Iloilo. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas Report. Naghiwat sang sunod-sunod nga aktibidad ang Department of Agrarian Reform o kon DAR Iloilo kag Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC sa banwa sang Bingawan kag Haniway Iloilo. Sa Bingawan, nagpirmahan na isang Memorandum of Agreement ang ahensya upod sa Gintapagin Agrarian Reform Cooperative kag bangod sini ang kooperatiba na mismo ang mag-aasikaso sang crop insurance sang mga mangunguma agod maamligan sila batok sa kaperdihan nga dala sang kalamidad kag peste. Sa Haniway naman, nagpatigayon sang information campaign ang DAR kag PCIC agud itudlo sa mga katapo sang Balanak Agrarian Reform Cooperative ang husto nga proseso kag pwede makuha nga benepisyo sa among nga programa sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglumpat ang isa ka lalaki sa Aganan Bridge, Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Ang biktima, 22 anyos, kag nag-eskwela sa isa ka universidad sa Iloilo City. Base sa report sa Pavia Municipal Police Station, nakita sa traffic enforcer ang hinaling nga paglumpat sang biktima sa Taytay. Nakaagom sang fracture ang biktima siya tiil kag ulo. Sa nagluntan ng insidente, gilayon naging dala ini sa Western Visayas Medical Center para madapatan sang pagbulong. Radyo Pilipinas News. Mga bagong nga patient transport vehicle ginpanagtag sa PCSO sa mga probinsya sa Western Visayas. Detalye sang balita, Janelle Baklay. Radyo Pilipinas Report. Nagpirma sang deed of donation sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag PDEA Director General Yusek Isagani Neres sa giniwat nga vehicle donation and turnover ceremony sa Kapitolyo. Kabahin sa pagsuporta sa kampanya kag programa kontra illegal nga droga, nagdonar sang L300 van ang probinsya sa PDEA. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., hindi lamang sa lakyan kundi sa iban pang butang, handa ang probinsya sa paghatag sang bulig sa PDEA. Lamang mapadayon ang mga naumpisang inisyatibo sang probinsya kag sang ahensya sa pagpasangkad sang kampanya batok illegal drugs. Ginpasalamatan naman sang PDEA ang bulig sang lokal nga panguluhan sa ila operasyon. Padayon sa paghinyo sang kooperasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa publiko nga magpalabot sang impormasyon sa otoridad sa sini masustener ang pagpapas sa mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 3.92 milyon nga livelihood support sa the municipality sa Antique and Release and DSWD Sustainable Livelihood Program Association. Detalye sa balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas Report. Nagbatos ang 3.92 million pesos nga livelihood assistance ang 172 ka program participant kag isa ka Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Kaluya, Antique. Ang assistance makabuli sa mga program participant nga mag-umpisa o kung palapadon pa ang ilatag sa kanegosyo, pataason ng income kag suportahan ang ilatag sa kapamilya. Kadungan man sa distribusyon sang assistance, naghiwat sa monitoring visits ang DSW personnel sa SLPAs nga nagbatong sang livelihood assistance sang Marso sini nga tuig, agud na taon ang progreso sa mga proyekto kag matumod ang kinahanglanon nga suporta sa mga asosasyon. Naghatag man ang SLP team sang technical assistance agud pabasugon ang financial record keeping kag bookkeeping practices sa mga asosasyon. Ang Kaluya makabi nga isa ka island municipality kag geographically isolated and disadvantaged area o GIDA kung sa diin padayon ang pagpalabot sa DSWD sang suporta pinaagi sa mga programa kag serbisyo sang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas News. Dole kaupo ng DSW Field Office 6, nagiwat sang ceremonial turnover sang lively assistance sa partner beneficiarism project lawak kag binhi sa Sibalom Antique. Detalye sa balita, Marian Grace Saranya. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwas ang ceremonial turnover sang livelihood assistance ang Department of Labor and Employment ng Dole, kaupo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa partner beneficiaries ang projects Local Adaptation to Water Access o Kunlawa, kag Baking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kung binhi sa Barangay Buntol, Sibalom Antique. Nagbaton sa kabugusan nga masobra sa 498,000 pesos nga financial assistance ang mga partner beneficiary nga pagagamiton sa pagbakal sang solar-powered water pump kag ibang pang materyales nga kinahanglan sa maintenance kag long-term operations sa project site. Ang project lawak kag binhi sa Barangay Buntol nagmarka sa isa ka importante nga hitabo bilang una nga project site sa Antique sa idalom sang inisyatibo nga i-adapt sa idalom sang Dole Integrated Livelihood Program o kundi ang project lawak kag binhi isa ka flagship initiative sa idalom sang Risk Resiliency Program o kun RRP sang DSWD nga nagatuy nga pabakuro ng ikasarang sa mga komunidad nga mag-adapt sa mga epekto sang pagbag-o sang klima samtang ginaduso ang kaligunan sa pagkaon, kaayuhan sa pagkuha sang tubig kag mapatayuyon ang mga palangabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa subong nga hapon sa banwasang San Jose de Benavista, Antique. Bangod sa malay nga tiyempo tugas ang habagat lakip sa suspension ng klase halin preschool to senior high school. Agad masiguro ang padang nga pagtuon sa kabataan ginihinyong mga budutuan sa banwa nga magpatuman sa alternative delivery modalities kaya sa modular distance learning o kon blended learning. Radyo Pilipinas News. Ngayon klaro ni Mayor Richard Garin nga bukas ang simbahan sa Miag-Aw sa tarang nga mga sumilimba kag mga bisita. Ini kasunod sa giniwat nga inspeksyon sa National Historical Commission of the Philippines kag National Commission for Culture and the Arts sa sikat nga Miag-Aw Church sa tapos ang magnitude 4.9 nga linog sa Anini, Antique. Sunod sa alkalde safe magsulod kag magsimba sa simbahan sa Miag-Aw. Open na ang gin-repair ara sagwa sa simbahan sa karong gipag ni Mayor Garing nga ginakayuna sa tagdumalahan sa simbahan ang nakitaan nga litik sa edipisyo samtang magabulig naman ang lokal nga pamunuan sa pagbayad sa labor sa repair. Antes ang repair sunod sa alkalde gin paidalom anay sa training ang mga personnel sa husto nga pag-repair sa simbahan nga ginakabig UNESCO Heritage Site. Radyo Pilipinas News. Naglubos ang 20.3% ang focus crime sa Western Visayas. Ini ang sandig sa datos sa Police Regional Office 6 sumalin Mayo 22 tubtob Hunyo 21, 2026. Sa tinaka-record ng kapulisan sa 102 cases mas manubo kung ikumpara sa 128 cases na record sa Abril 22 tubtob Mayo 21. Ang focus crimes nalakipan sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping motor vehicle kag carnapping motorcycle. Sino kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagnubo sa focus crimes isa ka klarong indikasyon ng intensified police operations kag mabasog ang community partnership dako nagabunga sa maayo. Dugang pa isang opisyal sa sulod sa isa ka bulan nakita na maayong resulta sa pagbinuligay agon mas mangin matawhay ang Western Visayas kag ini ang dapat padayunon kag pasang karon. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4. O kung sa dugang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. samtang sa iban panaton nga balita, una nga iga-roll out sa Miag-Aw Iloilang Visayas legs ang Legis Here bawat batas mahalaga sa Hulyo 10 tubtob 12. Suno kay Iloilo 1st District Representative Dr. Janet L. Garin. Ang Legis Here, isa ka legislative consultation kag public service convergence initiative sa House of Representatives. Katuyuan sining ipalapit sa mga pumuliang proseso sang pagpasar sa mga layi, pinagi sa direkta nga pagkipagdialogo sa komunidad para makuha ang reaksyon kag suhestyon nga posible mangingiya sa pagpasad sang mga makabuluhan nga polisiya. Ginalauman nga pinagi sa Legis Here, napabaskog ang partisipasyon sang publiko kung masiguro nga batian ang tingog sa mga sektor sa lawmaking. Magla sa public forum lauman man ang serbisyo caravan gikan sa nagkalailain nga ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:34 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.